So, hello po ulit mga ka-sellers. Andito naman po tayo sa panibagong episode ng ating Sellers Accounting 101. So, I am CJ Altonaga, your accountant na nag-explain sa iyo ngayon ng non-VAT na more than 500,000 sales but less than 3 million. So, non-VAT ka. Kapag 3 million pataas is vatable ka na. So, ano-ano ba yung mga itatopic ko ngayon? Itatopic ko mga definition ng gross sales, allowable deduction, withholding taxes explained. Yun, yung mga ganon. So, magkakaroon din tayo ng sample computation kung ang gross income mo is 600K to 2.9K. Kung gusto nyo yung mas mababa dito, nasa another video na natin siya, yung mga naunang video, no? So, what will be our agenda for today, no? So, first is the introduction. What is non-VAT? So, definition of terms, yung mga, kasi kailangan natin, yun sa computation mamaya, maipapakita ko yung mga definition nun. Tapos, yung sample computation, papakita ko muna yung kung paano maglalagay dun sa sample computation na ibibigay ko, i-explain ko muna. Then, yung computation mismo. Then, yung final tips and takeaways. So, let's proceed. So, non-VAT. Si non-VAT is also known as other percentage tax. Is a business tax. So, si percentage tax is a business tax. It is levied on a person, entities, or companies or transaction. It is a direct tax solely shouldered by businesses and is not allowed to be transferred to customers. So, etong si non-VAT or percentage tax is utang mo. So, tax mo to as a business. So, business tax siya. Yung VAT kasi, transferable siya. Ito, hindi siya transferable to customers. So, yan. May ginawa ko kasing parang Excel na sample computation. Pero, iba na to. Meron doon, dito mo i-input yung mga amounts, tapos lalabas na agad siya kung ano yung magandang option. Option 1, option 2, option 3. So, explain ko muna yung mga terms nung sa sample computation or sa Excel para madali nating magets kung paano yung sa computation. So, first, ang mga definition natin is, i-define natin is ano nga ba yung gross sale or gross remittance. So, nasa other video na to, already uploaded na. Kasi medyo mahaba yung discussion na to. So, I decided to lagay na lang sa kabilang video. So, yon. Ano ba yung cost of goods or item sold? Ano ba yung mga other operating expenses or allowable deductions? So, ano yung percentage tax returns? Ano yung quarterly income tax returns? Ano yung annual income tax returns? Yan. So, withholding taxes in 2307 ng e-marketplace, withholding, explain ko din. Then, yung optional standard deduction, 8% on gross sales, and graduated tax table. Yun yung mga explain natin for this video. So, for gross sales natin, ito, pahapiw na lang kasi nasa kabilang video nga yung for gross sales and gross remittance. So doon sinabi ko na ang gross sales natin talaga is sales, ito kinuha ko to sa 1701Q. So, ang gross sales natin is sales, revenues, ibig sabihin, receipts of fees, ganyan. Ang gross is net of sales return, allowances, and discounts. So, magtatanong kayo kung pwede bang ilagay dito yung gross remittance na lang. So, in-explain ko yon sa other video. So, panoorin nyo na lang po. So, another definition is the goods sold, cost of goods sold, or the item sold. So, kasi meron tayong sales. Doon sa sales na yon, meron tayong parang puhunan. Ito yun, yung puhunan natin sa isang product.
So, ano ba yung mga puhunan natin sa ito yung puhunan mo sa isang item. Sample, magre-resell ka ng sapatos, bili mo sa supplier is 1K, tapos ibebenta mo ng 1.2K. So, yung 1K, yung cost of goods sold mo. So, yun yung puhunan mo para dun sa item na to. Ito yung directly attributed dun sa binibenta mo sa items. So, anong pwedeng measurement nito? Pwedeng specific identification. Ito yung kapag bumili ka, i-record mo na din agad yung sales at cost of sales. So, i-record mo na agad sa journal book mo yung cost of goods, debit, tapos inventory, credit. Ganun siya. Okay, ito sa mga maliliit na stocks lang o kaya may monitoring kayo ng stocks nyo. So, dali nyo nang ilalagay na ito yung cost of goods niyan, ito yung cost of goods niyan, or estimate nyo. Pero, meron din tayong inventory. So, dito naman, iipunin mo lahat ng binili mo, tapos magre-record ka lang ng magre-record ng sales. Tapos, at the end of every month, quarter or year-end, kung kailan mo gustong malaman kung magkano na yung cost of sales mo, magko-conduct ka or magbibilang ka ng mga physical inventory mo na available. So, pero yung year-end inventory, kailangan mo siya kasi i-report mo siya sa BIR. So, sample tayo. Sample, nag-restock ka ng item kasi nga mabili. Pero, di mo na monitor inventory mo. Umabot na yung 100K yung record mo sa pagbili na ng pagbili. So, yung 100K na yun, yung 100K na yun, inventories pa lang yun. So, tapos, dahil nga busy ka, hindi mo na-record kung magkano yung nailabas mo na, hindi mo alam kung magkano na inventory na nalabas mo na. So, at the end of the month or at the end of the quarter, nag-decide ka na mag-inventory count. So, ang 5K na lang yung worth ng natitirang stocks mo. So, yung ibig sabihin yun na yung 95K na yun, 95K yung 'di ba 100K yung na record mo na purchases ng inventory less yung 5K na natitirang stocks, yung 95K is yung cost of goods na nabenta mo or nabenta mo na. So yun yung cost o yung puhunan na nabenta mo na. Pero hindi yun yung buong 100K ang pwede mong kasi hindi mo pa naman nabebenta yung mga nasa stocks mo pa na 5K. So, ayun siya. Ganun lang siya, medyo madugo lang. So, okay to sa madaming stock, maraming iba't ibang products at walang time na monitor yung galaw ng inventories everyday. Monitor mo yung galaw ng inventories, wala kang ganun or wala kang system. So, maganda tong inventory at least at every ka na lang magre-record ng physical inventory mo. So, next is ang another nating topic is other operation expense or allowable deduction. Kasi part of running your business ay tracking yung expenses which BIR allows the expenses to be deducted to your income. So kapag itemized deduction ka, pwede kang bukod sa puhunan mo na item, 'di ba? May sapatos, item mo is sapatos din. Tapos bumili ka sa supplier ng sapatos. Hindi lang 'yun yung pwede mong i-deduct dun sa income ko kapag itemized deduction ka. Kasi nga, meron pang other expenses. Kunyari, masahe ka papunta sa supplier mo. Pwede mo yun kunin. Nagpagasolina ka, pwede mong i-claim as expense yun kung itemized deduction yung napili mo. So, maraming ito mga to, kunyari, etong Schedule 4, nakuha ko to sa mixed income tax return. So, ito, meron siyang kung itemize yung pinili niya, pwede siyang mag-amortization, kung may mga intangible assets, kung yung bad debts, kung may mga receivable na hindi na makakolekta, yan, pwede kang mag-donate. So, hingi ka lang ng resibo dun sa church, meron mga ganun. Tapos, depletion, depreciation, yan yung mga term na pwede mong allowable deduction. So, meron pa yan, mga janitorial, professional fees, security services, salaries, yan. Yan yung mga, transport and travel, pwede mo siyang kunin
as expenses mo. So, maliles pa ng maliles yung income no na subject to tax income. So, maliles yung taxable income mo. Yan. Mamaya, dun sa computation, ma-explain ko din kung ano yung ways, kung ano-ano yung mga expenses na pwedeng directly or indirectly na sa business mo. So, ayun. So, ito naman yung certificate of registration. Kasi 'di ba dito sa certificate of registration, meron tayong kung individual ka, kinuha ko lang to sa internet. So, individual ka, meron kang individual income tax return, the 1701 or 1701A. Pag 1701, mix, parang mga ganun siya. Tapos 1701, purely business income, ganyan. Tapos, ito yung start ng filing date mo, frequency of filing, annual, tapos ito yung deadline. So, ganun din. Ito naman, individual tax. Ito naman yung quarterly. Ito yung form na ipapasa mo. Tapos, quarterly, kung kailan yung deadline. First quarter is on May 15. Second quarter, August 15. Third quarter, November 15. So, ayan. So, ito naman, si percentage tax, yan, quarterly naman din siya, 2551Q. Ito, since 2022 pa to, meron siya nakalagay na registration fee. Pero as dun sa, noong 2020, ngayong January 2024, tinanggal na to. So, wala na dapat to. Kung ngayon ka lang kayo ngayon lang kayo nagpa-register ngayon 2024, so wala na dapat yan. So, ba't ko ito sinasabi sa inyo? Kasi yung iba, merong percentage tax na iniisip nila kapag may percentage tax dito, automatic 3% ka. Initially, talagang 3% ka. Pero, pwede mong piliin on the first quarter of the taxable year kung gusto mong mag 8% or 3% or mga graduated income tax. So, ito, papakita ko. Yan, percentage tax return. Ito yon, page 1, tsaka page 2. Dito mo malalaman, ito yung ipapasa mo, first, second, third quarter. So, dito sa, item 13, sabi dito, to be, only for individuals whose sales received subject to percentage tax on the tax cost as amended. Tapos, what income tax rates are you availing? Sabi. Tapos, ang nakalagay dyan, burahin muna natin. So, ang nakalagay dito is to be filled out only on the initial quarter of the year. So, first quarter lang. So, on the first quarter of the year, may choice ka kung anong gagamitin mo, kung saan ka feeling mo makakatipid. Kasi first quarter, most likely alam mo na kung makakatipid ka ba kung mag-itemize ka or graduated tax or income tax. So, in the first quarter, pwede mo siyang 8% na piliin dyan para kung gusto mong 8% ka or pwede rin namang graduated tax. So, kapag 3%, pero kapag yung previous slide natin kanina, kapag yung COR mo, walang percentage siya, automatic, ang pinili mo is 8%. So, kapag 8% ka, no need to file this. Kapag ang nakalagay dun sa COR mo kanina is 3 percentage tax, you need to file this at the first quarter of the year. Kasi nga, to be filled out only in the initial quarter of the year. So, yan. So, dito sa second page, makikita nyo yung iba't ibang tax rates. Yan. So, generally, tayo mga sellers, nagpo-fall tayo under this person exempt from VAT. Pero, may mga, kunyari, domestic carriers and keepers of garages, meron din siya. Meron din international carrier, franchise on gas, meron din, mga ganyan, 2%, ganyan. Iba't iba siya. So, nasa inyo na lang yung kung ano yung tax type nyo.
kasi may mga boxing yun. Pero usually, nasa PT 10. Kasi kapag nag-file ka, lalagay mo dito yung PT 010, ganyan, taxable amount. Pero meron neto sa EBIR forms. So meron tayo ulit discussion, another for paano mag-fill out or magda-download ng EBIR forms para mapasa yung mga tax returns. Kasi doon, yung EBIR forms is parang ano siya, offline na forms, tapos pwede mo siyang isubmit online, tapos okay na yun, hindi ka na kailangan pumunta sa BIR every quarter. So, ayan siya. So, ito naman yung quarterly income tax. So, 1701Q, page 1 and page 2. Yan siya. So, for individual siya, estates and trust. Iba kasi kapag corporation siya. So, i-file mo is first, second, and third quarter. Tapos, yan, mga nakalagay na. Dito mo pipiliin kung business, proprietor, or professional. Tapos, kung graduated ka or 8% tax rate. So, kapag graduated ka, matcha-check yan dito. Tapos, anong pipiliin mong option? Kung itemized ba or optional standard deduction. So, yan din. May 8% din dito kung pipiliin mo. So, dito sa page 2, makikita nyo yung Schedule 1 kung ang pinili mo is graduated income tax rate. So, kung graduated income tax rate ka, pwede kang maglagay ng cost of sales or services. So, for itemized deduction lang. So, pwede ka ding mag-ano na total allowable itemized deduction pa. Less allowable. Yan. May mga nakalagay pa dyan. Kung ano ka, kung ikaw ay kung ang pinili mo is itemized deduction. Tapos, dito, kung ang pinili mo naman is optional standard deduction, magba-blackout ito, tsaka ito, hindi mo na siya pwedeng lagyan. Then, automatic, 40% siya ng item 36. Ito siya, 40% ng sales revenues na net of sales, allowance, and discounts. So, ganyan siya. Then, tapos, subject siya sa tax table. Yan. Based on tax table. So, yan siya. So, for, Schedule 2, 8% income tax rate. Yan. Sales return. Tapos, sales din agad. Tapos, kung may ibang income ka pa. Tapos, total income for the quarter. Kung sakaling first, second, or third quarter. Tapos, i-add mo yung taxable income for the previous quarter. Tapos, ayan siya, nag-cumulative na siya. Tapos, dito sa part na to, kasi less allowable deduction on gross receipts and other income purely of individuals and or professional in the amount of 250,000 pesos. Yan. So, pwede mo siyang ilagay dito, matik na yan dito, ay ilalagay mo siya dito na 250,000. Dito mo siya ilalagay. Tapos yun, ang tax due niya is yung sales, taxable income is sales less yung 250. Yan, so, ang tax due is item 53, which is this taxable income times 8% tax rate. Yun siya. Tapos dito, kung may mga payments pa, yun. So, i-explain ko din medyo ng malalaman mamaya dun sa sample computation natin. So, ito naman yung annual income tax return. So, meron tayong 1701 for individual including mixed income earner. Yan, yung mga may mixed income earner. Dito naman sa 1701A is yung purely from business or profession na those under the graduated income tax with OSD as mode of deduction or those opted 8%. So, dito lang sa part na to sa 1701A, hindi kasama yung mga itemized deduction. So, ang nandito lang is yung OSD or 8%. Dito naman sa 1701, pwede kang itemized deduction, including yung mix, kung meron, nakamix ka naman. So, another is withholding tax natin
So, ano ba yung withholding tax? Yung 2307, na-explain ko na din yan dun sa previous video ko na gross sales or gross remittance. So, as per Revenue Regulation 16/2023, kailangan na mag-remit mag-withhold income payments subject to credible and rates prescribed thereon ni Shopee or e-marketplace. So, ang remittance niya is 1/2 of the gross remittance by e-marketplace operators. Then, 1% daw yung rate. So, kunyari, ang total remittance is 500,000. So, half nun, 250 times 1%. So, para mas madali, ang ginawa na lang natin is dito sa 1%, nag-half kasi pares lang naman siya. So, ang ginagawa natin dyan is 0.05%. So, however, provided that the withholding imposed under this subsection shall not apply, ibig sabihin, hindi ka withholding tax if the gross income mo as an online seller on the past taxable year has not exceeded to 500,000. Then, kapag ang cumulative gross remittance to an online seller in a taxable has not yet exceeded 500,000. So, yun nga. Basta wala ka pang 500,000 na gross remittance, hindi ka pa withholdan. Or if the seller mentioned is duly exempt or subject to a lower income tax rate, kunyari BMBE, parang ganun. So, yun. Dito naman, may another regulation din, Revenue Memorandum 8/2024. Dito naman, yung mga facts or frequently asked questions nung RR 2023. Ang sabi dito, what are the obligation ni sellers and merchants under RR 16/2023? So, ang obligation natin is to register our business sa BIR, submit a copy of the COR as part of the e-marketplace prior to use of e-marketplace. So, kailangan mo magpasa daw muna ng COR para makagamit ka ng e-marketplace facilities. If the gross remittance received from e-marketplace operators or DFSP, Digital Financial Service Providers, yung DFSPs, yun, is determined to be exceeded or not exceed ng threshold na 500, kailangan mo mag-submit ng 500, submit ng sworn declaration. So, itong sworn declaration is parang mo doon na, hindi naman ako lalagpas ng 500,000 this year, tsaka yung last year. So, wag mo na akong withholdan ng 1/2 of 1%, parang ganyan. Sabi dito, kasi ang sabi dito, receive from e-marketplace operators, ibig sabihin sa lahat ng e-market operators na nag-gross ka ng 500,000. Tapos, BIR receive SD shall be submitted thereafter the 20th of the first month of the taxable year. So, every January, on or before every January 20. Kaso nga lang, late na ito na ipasa. Late na ito si Revenue Regulation tsaka si RMC. So, hindi natin napapasa pa to. Ako, hindi ko pa siya napapasa. So, kailangan natin magpasa para hindi tayo deductionan ni Shopee ng 1/2 of 1%. Ang problema nga lang, hindi ko pa din alam kung saan i-upload yun. Sabi nung nag-post ako, i-upload mo siya kasama ng COR mo. So, wala pang parang balita si Shopee kung saan siya i-upload. So, in case of failure to submit, kung in case na nag-fail ka to submit nung sworn declaration na ay mababa naman ako, hindi mo na ako kailangan ganyan. Ayan. So regardless ng total income mo or gross remittance, withholdan ka.
Kaya no, shall be automatically deducted by a marketplace operator kapag nag-fail ka to submit ng sworn declaration. Should the gross remittance exceed at any time of the taxable year, the prescribed receive SD shall be immediately submitted to yan. Automatic pag hindi ka nagpasa. Kasi doon sa sworn declaration, ang nakalagay, hindi ako, ang nakalagay doon, hindi ako more than 500 or more than 500 ako. May option ka doon sa sworn declaration. So, hindi ko pa ito napapasa, pero meron siya. So, tingnan nyo na lang yung RR16, RMC 8-2024, tapos yung Annex A. So, dito naman tayo sa optional standard deduction. Yung sabi ko nga kanina, optional standard deduction is maximum of 40% of the gross sales or gross receipts shall be allowed as a deduction in lieu of itemized deduction. So, in lieu lang siya ng itemized deduction. So, ano ba yung 8% tax on gross sales? Ito man, for purely self-employed individuals or professional whose gross sales and receipt do not exceed the VAT threshold of 3 million. So, kung pag purely self-employed individuals ka, pwede 8% income, pwede kang mag 8% income tax on gross sales or grocery in excess lang ng 250. In lieu, kumbaga, kung kapalit ng graduated income tax and percentage tax. So, yan na, parang yan na lang yung final tax mo. Yan na yung pinaka-tax mo. Hindi mo na kailangan ng graduated income tax tsaka percentage tax return. Hindi ba kayo kanina? So, kung individuals earning both compensation income and income from business on practices. So, compensation income is graduated, then business income is 8%. So, kapag 8% na pinilit mo sa business income mo, so, ang ano lang niya dito, hindi siya in excess of 250. Wala siyang in excess. So, buong business income mo isa subject sa 8%. Yun lang siya. In lieu pa rin ng graduated income tax rate or percentage income tax rate. So, ang reference ko dyan is yung sa brr.gov.ph index. Tax information sa income tax. So, ito yung income tax table. Graduated income tax table. Ito, part 2 na. Kasi nung 2022, before, nung 2018 yata to hanggang 2022, merong ibang tax rate. So, ito na yung 2023 onward. So, kapag 250 and below, wala ka pa ding income tax, 0% mo. Pero kapag 250, above 250 to 400, yung excess nung 250 and 1 pesos hanggang 400,000 is subject to 15% agad. So, pag 400 to may additional na 22,500, tapos yung excess 20%. Tapos, above 800 yung net income mo, taxable income, meron ka na agad plus yung excess ng 800,000. So, ganyan siya. So, above 2 million to 8 million, may 402 agad. Tapos, 30% of the 2 million, in excess of 2 million, ganyan siya. Okay. Yun lang yung mga definition natin nun. So, let's proceed na tayo dun sa sample computation natin. So, andito na tayo sa Zoom. Ko alam kung naririnig ako. Ayan. Mukhang naririnig. So, ayan. Gumawa ko ng parang Excel file to show kung magkano yung magiging result kapag ganito yung kunyari, sa option 1 natin is itemized deductions. Option 2 is the OSD. Option 3 is the 8% income, final income tax. So, tatanggalin ko muna to kasi nag-trial ako kanina. So, dito kasi, ano ba?
So dito sa part na to, kailangan mo lang i-input yung mga annual or yearly numbers. So kunyari, ang annual sales net of discounts and returns natin is 1,200,000. Bigyan natin siya, ganyan. So, nag-automatic yung deduction, yung comparative results niya dito. So, dito kasi, kapag itemized deduction, sabi ko nga na ang cost of goods or items, pwede mo siyang ilagay, tsaka yung mga other operating expenses. So, meron siya dyang, kunyari, ang total na cost of goods sold mo is 60% nung pagkabenta mo. So, 60% yung puhunan mo doon sa products, 40% yung tubo mo. So, ang gross income mo will be 1 to minus this 480 na lang. So, para meron ka ring other operating expenses such as yung advertising ni Shopee. Sabihin na natin, gumastos ka doon ng 1% nung kinita mo. Yan. So, commission, sabihin na natin sumasali ka sa mga free shipping. Sabihin na natin 10% dito or 12%. Sabihin na natin 12%. Yan. Kasi free shipping ka. So, ang donation, pwede naman siyang as part of the operating expenses. Kunyari, sa buong year, donate ka ng 1,000 per year. So, 12,000 yon. So, communication, light and water, syempre, para makapag-operate ka sa Shopee, kailangan mo ng internet, kailangan mo ng light. Yun, yung water, hindi naman masyado. So, sabihin na natin sa PLDT or sa communication mo or sa internet mo, gumagamit ka ng 1,800 per month plus sabihin na natin yung electricity, ang ginagamit mo 1,500 tapos sa water, kunyari, 200 lang. Kasi konti lang naman. So, times 12 natin. Yan, 42,000 sa isang taon. Tapos, kunyari, dito naman sa salary, kunyari is nagpapasweldo ka ng ah, tao, 7,000 per month, tapos times 12 month. Yan. Sa depreciation, kung may mga, tawag dito, kung may mga equipments ka, hindi mo siya pwedeng isang equipment sa bayan na expenses siya. So, i-depreciate mo siya on its useful life. Sabihin na natin, ang depreciation mo is 5,000 per year. Tapos, pumupunta ka dun sa supplier mo to get the materials, nagpapagas ka. So, kunyari, 1,000 din per month times 12. Yan. Tapos, yung transportation mo, parang ganun din. Kunyari, nawawalan ka ng gas or or yung staff mo, inuutusan mo to go to this supplier, to go to the customer, to go to Shopee, sa Shopee drop-off. So, nagtatranspo din siya. Sabihin na natin 1,000 per month din. So, interest expense is yung, kunyari, maglo-loan ka. Kasi, para doon sa puhunan mo. So, meron ka ding interest na, doon, 2,000. Kasi pinapuhunan mo doon. Kunyari lang naman. So, 2,000 sabihin na natin masyado maliit yung 2,000. Sabihin na natin 4,000 per year yung naging interest doon. Tapos yung office supplies, kunyari 5,000 per year lang kasi konti lang gumamit ng sabihin na natin malaki ito kasi may mga packaging. Kasi kunyari dito kasali yung packaging. Kunyari, umabot to ng 10,000. So, representation, kunyari, nagutom ka, nag-meals ka sa labas, tapos nagpa-Starbucks ka, ganyan. Pwede yon as representation. So, may limit lang yon 0.05 ng sales mo. Kapag goods ka, 0.05. Pag services is 1%. So, sabihin na natin 0.05 to kasi goods naman yung binibenta mo. So, 6,000, allowable deduction siya as representation. Tapos, pwede mo rin i-minus yung taxes and licenses, which is, ima-minus mo yung percentage tax na 3%. Plus, kung meron ka pang mayor's permit, pwede mo siyang ilagay dyan as expenses mo. So, kunyari, tapos itong miscellaneous, kung ano-anong binibili mo na para sa business mo. So, kunyari, ang miscellaneous mo umabot ng 5,000.
Yan. So, ayan na, ang total net income mo na lang is 96,000 kasi ang dami-dami mong other operating expenses. Siguro na, eto, sigurado, ads tsaka commission. Pwede kang magkaroon ng OR from Shopee tsaka kay Shopee, yung ads tsaka yung commission ni Shopee. Donation, pwede ka magkaroon yan. Communication, pwede din. Yan. Yung salary, medyo, ano yan, complicated kasi kailangan mong i-report sa na may employee ka, subject to minimum wage earners, tapos marami pa yan, marami pang ano yan, dapat may SSS, PhilHealth, Pag-ibig, ganyan. Pero yan, kung compliant ka naman dyan, pwede mo yan ilagay dyan. Subject din yan sa withholding tax kung meron mang withholding tax. On compensation, withholding tax on compensation. So, ayan. So, magiging net income mo na lang. Kung sabi ko nga kung itong mga yan, is kung pipiliin mo sa itemized deduction. Kung itemized deduction kasi may option ka na ilagay yung mga yan. So, maganda siya kasi ano, marami kang pwedeng ilagay. Pwede kang maka-save ng income tax. Pero nga, kapag itemized ka, kailangan mong mag-keep ng mga resibo, lahat ng resibo. Kailangan mo din i-record sa books mo, sa disbursement mo. So, medyo matrabaho siya. So, ayan nga. Paano nga ba na-compute itong mga to? Option 1, option 2, option 3. Yung BMBE, 3% lang yan ng, yun, parang ito lang din siya. Kaso, kailangan mo din yan ng financial statement, tsaka need pa din ng mga resibo ni suppliers kapag BMBE. So, ang option 1 natin is yung percentage tax at 3% of gross sales. Tapos, and income tax return at graduated tax rate using itemized deduction. So, itemized deduction, meron siyang cost of sales, other OPEX, yung mga operating expenses. So, dito muna tayo sa percentage tax return. So, ang first na i-file mo is yung percentage tax return. So, 3% siya every quarter of gross sales. 'Di ba ang nilagay ko kanina is 1.2 M. So, every quarter divided by 4, ang assumed na sales mo for quarter is 300,000 times rate na 3%. So, ang BIR payment mo every quarter is 9,000. So, first quarter, second quarter, and third quarter, meron kang 36,000. Aminin natin ganyan. So, 36,000 yung payment mo sa BIR sa percentage tax return pa lang. So, another income tax return na gagawin natin is yung income tax return ng quarterly and ng annual. So, sa quarterly, tatlo lang ang kailangan natin kasi yung pang fourth quarter is yung annual na, nandun na yun lahat. So, paano nga ba to ginagawa? So, on the first quarter, nalagay mo dyan yung sales mo, tapos yung cost of sales mo, yun yung divided by 4 lang din neto. Divided by 4 yan. So, 720 minus 180, divided by 4 is 180. Tapos, itong other OPEX, sabihin natin divided by 4 na rin para mas madali. So, ito, divided by 4, 384 yung sum niya, divided by 4 is 96,000. Yun. So, on the first quarter, ang net income mo lang, kasi marami kang kinuhang deduction, is 24,000. So, wala kang tax due kasi under tax table, dito ka, is below 250 ka, so 0% pa din. So, ayan. 0%, 0%. Zero, wala kang babayaran. Kasi nga, wala kang tax, Then, yung second quarter, same. Sabihin natin, same yung naging income mo. Second quarter, 300,000. Cost of sales mo, 180. 96,000. Then, ang net income is 24,000. Pero, i-add mo yung previous income na 24,000. So, meron ka ng 48,000 for the second quarter. So, zero pa rin kasi 48,000 is under 250 pa din. Ayan, 250 and below pa din. So, 0% pa rin siya. Yan siya. Pero, nagkaroon ka dito ng 2307 for the quarter kasi itong dalawang to, lumagpas ka ng 500,000. So,
assumption, kapag lumagpas ka ng 500,000, itatax ka na withholdan ka na ni Shopee. So, sa 600, sabihin na natin ganyan, dito muna, sa 600 muna para madali. So, ang ginawa ko dyan, kapag lumagpas ka ng 500,000, mag-automatic yung withholding tax niya. So, sample lang is yung sales natin is dun ko na lang muna sa sales inilagay kasi kung sa gross remittance medyo mapapahaba. So, yun nga, no? So, sabihin na natin more or less 3,000 yung ibibigay ni Shopee na 2,307 sa'yo. So, overpayment ka pa. So, kasi si Shopee is nagbigay siya yon ng 2,307 which is advance payment yon ng tax mo. So, parang overpayment ka pa ng 3,000. So, ganyan din siya. So, sa third quarter, same siya. Ipa-file mo. Kasi pare-parehas nga, sabi ko nga, pare-pareha. So, net income mo for the quarter is for 24,000 plus yung net income mo for the previous quarter. So, ito yon. So, 48,000. So, 72,000 is under 250 pa din. So, wala ka pa ding tax. Tapos, continuous pa din yung withholding sa'yo kasi over 500,000 ka na. Pero this quarter, 1.5 na lang kasi nai-withhold na yung 600,000. So dito na lang sa 300,000 yung withholding mo. So ganyan yan. So inire-report din dito yung previous na to 307. So dito sa third quarter, overpayment ka pa rin ng 4,500. So yan. Sa annual income tax, ito na yung complete na, yung parang sa annual na. So, kung 1.2 yung sales kanina, ito yung 1.2, then 720 na cost of sales, less 720 na cost of sales. Tapos 384 na, ito yon na other operating expenses. So, ganyan siya. So, total mo in an annual, ang net income mo lang is 96,000. So, hindi mo na siya i-add yung mga previous quarter income kasi nasa annual na to. Ang ano na talaga siya is for annual. So, yun, 1.5 na lang this fourth quarter na lang kasi ang natitira sa 2,307, 1.5 lang kasi yung 1.3, 300, tapos yung previous na. So, overpayment ka ba din ng 6,000? So, ang total mo lang dito, kapag na-maximize mo talaga yung pagkaka-itemize deduction mo, pagkaka-claim mo ng mga itemized deduction, mga allowable deduction, possible na ang makuha, ang bayaran mo lang is yung percentage tax na 3%. Yun siya. Kaya 36,000 lang siya. So, yung option 2 naman, is yung percentage tax of 3% of gross sales. Sabihin na natin ganyan. So, ayan siya. Using optional standard deduction kasi tinatamad kang magkuha ng income tax ay ng mga resibo ni supplier, tapos o kaya si supplier wala naman siyang ano, tapos ayaw mo na ding mag-claim ng mga internet, mga other operating expenses mo kasi ayaw mo na magsulat. Ito for convenience, using optional standard deduction. So first ulit is the percentage tax return na 3% per month, ay per quarter. So, 36,000 pa din. Then, dito naman is 40% lang yung allowable deduction mo. So, 120, 300 kasi nga 1,2 divided by 4 is equals to 300. Tapos yung cost mo is 40% na ito lang. 40% ni 300. So, 180 yung net income mo. So, for the first quarter, wala kang tax due kasi under tax table, under ka ng 250. So, yun na. So, yan. So, first quarter, wala kang tax due, wala ka ding 2,307 kasi under ka pa ng 500,000. So, for the second quarter, ang sales mo 300,000 pa din. Tapos, ileless mo yung mga yung OSD na 120.
So, 120 na OSD. So, 180 pa din yung net income mo for the second quarter. Tapos, i-add mo yung previous quarter mo. Kasi ganun siya for the quarterly filing. So, cumulative. Parang sasama-sama mo every quarter kung ano yung mga na-income mo na. So, ang total income mo is 360. So, under ka na ng above 250 but less than above 250 to 400. So, 15% na siya in excess nung 250. So, 15% times in excess na 250, i-ano natin na. So, 360, tapos less mo yung 250 daw. So, minus, tapos 15% daw niyan. O, di ba? So, yan. Tama siya, 16.5. So, ganyan siya. Ganyan siya na-compute, yung 16.5. So, as I said, yung 2,307 for the quarter, kasi nga, nagkaroon ka na ng more than 500,000, bibigyan ka na ng withholding. So, pwede mo siyang i-deduct sa tax due mo. 'Di ba may tax due ka ng 16.5 dun sa base sa tax table. Ileless mo yung in-advance payment ni Shopee. So 13.5 na lang ang kailangan mong bayaran sa BIR sa second quarter. So ganun yung filing nun. So for the third quarter ulit, so meron ka na ulit 300,000 less OSD, ang net income mo is 180. Tapos, meron kang previous quarter income, dalawang quarter na yung previous income mo na 360. So, 540 na siya. So, lagpas na tayo dun sa tax table na pangalawa. Sa pangatlo na siya. So, above 400 to 800. So, sa ano niya, sa base niya, may to 25,000 tapos yung excess sa 400 which is times 20% siya. Okay. Basta ang lalabas niya is 50,500. Pero sa 50,500 hindi siya lahat yung babayaran mo kasi nga cumulative. So ima-minus mo yung payment mo nung previous quarter. So ganyan siya. Kasi ito, cumulative na to na babayaran mo. Eh, nagbayad ka na nung previous quarter ng 13.5. So, ililess mo din siya para makuha mo na lang yung babayaran mo this quarter. So, ayan siya, no? So, tingnan natin kung tama nga ba yun. 400,000. Sabihin na natin minus. Baka kasi mali yung 50 times 20. Oh, tama. Tama yung computation. Tama yung computation nito. So, kinalko ko lang po. Sorry. So, yan, 13.5, ito from previous quarter niya. Tapos, 1.5, yung withholding na ibibigay sa'yo ngayon ni Shopee for the third quarter. Then, yung 2,307 ng previous quarter. So, 50,000 minus 13.5 minus 1.5 minus 3,000 siya is equals to 13,500. So, yan yung payment mo for the third quarter lang. So, etong annual income tax return natin. So, 1.2 million minus yung OSD, 40% ng 1.2 million is 1.2 minus 480 is 720 yung net income mo. Hindi naman na add yung previous quarter income mo kasi ito nga ay annual na. So, ayun. So, papasok ka sa line 3 pa din kasi under 800 800,000. So, 86,000 yung total tax due mo dapat. Eh kaso nga, nagbayad ka na ng 46,000 ng mga previous quarters. So, nakapagbayad ka na ng mga quarterly income tax na 46,000. Tapos, may 2,307 ka pa ng fourth quarter from Shopee na 1,500. Tapos, ito is yung ito, tsaka ito, yung mga previous quarter na 2,307. So, umabot na siya ng 4,500, no? So, ayan. So, 86,500 minus 46,000 na previous payment mo.
minus yung sa 2307 ng fourth quarter minus dun sa previous quarter na 2307. So annual income tax na payable mo na lang is 34,500. So ganyan siya. So in summary natin, sa percentage tax, nagbayad ka ng 9,000, 9,000 for first quarter, third quarter, fourth quarter. Tapos, sa income tax, hindi ka nagbayad ng first quarter kasi below 250 pa. Pero sa second quarter, nagbayad ka ng 13,500. Nung third quarter, nagbayad ka ng 32,500. Then, nung fourth quarter, ang fourth quarter or yung annual income tax return mo, nagbayad ka ng 34,500. So, ang total na babayaran mo is percentage tax from income tax is parang ito yung total na binayaran mo kay kay BIR. So, ayan, medyo malaki-malaki yan. 116. Tapos yan. Tapos ito naman, yung option 3 natin is yung 8% tax on gross sales. So, sabi ko nga kanina, kapag nakalagay is sa first, pag nakalagay dun sa COR mo is may percentage tax, magpa-file ka ng first quarter na i-choose mo yung 8%. Pero kapag if hindi nakalagay sa COR mo na percentage ka at 8% ka talaga, ang nakalagay lang doon income tax, 8% ka talaga doon. So, every first quarter, binibigyan ka ni BIR na option to BIR to maintain or change of option kung first 8% ka or 3% kapag percentage tax yung ginamit. Kapag percentage tax yun nasa COR mo. So, remember na first quarter, may option ka to do 8% or 3% or graduated income tax. So, second to fourth quarter, no need to file. Pero kapag 8% pag 8% ka na, dapat di. If walang nakalagay sa COR mo na percentage tax. No need to file na for first quarter. Okay? So, sa income tax return na tayo kasi nga wala na tayo sa percentage tax for 8% kasi in lieu siya ng graduated tax table or yung end nung percentage tax. So, income tax return na lang tayo since 8% siya. So, dito, kung 8% ang pipiliin mo, 'di ba? 300,000 yung ano mo, every quarter na sales, less yung allowable deduction. Itong allowable deduction is isa lang siya, isang beses lang siya pwedeng gamitin. So, 250. Yan. So, 50,000 times 4. Ang babayaran mo for the first quarter is 4,000. So, kasi 50,000 times 8% is 4,000. Then, kapag, ito naman sa second quarter, sales this quarter is 300,000. Tapos, i-add mo yung sales mo na previous quarter. So, magiging 600 minus 250 is 350 na. So, parang dinagdag, dito, 50,000, dinagdag lang yung 300 na sales. So, 350 times 8% is 28,000. Tapos, pero nag-payment ka ng previous quarter ng 4,000. So, pwede mo siyang, kasi nga cumulative din to. So, cumulative, yung mga payments mo ng previous quarter, i-less mo din siya. So, 4,000 siya nung binayaran mo. So, 28,000 minus 4,000 minus 3,000 kasi nga nag-withheld na si, ano sa'yo, may 2307 na. So, ayun, naging 21,000 na lang yung babayaran mo. Then, sa third quarter, 300,000 pa din. Sabihin na natin gano'n yung sales mo. Tapos, additional na 300, yung sa previous quarter mo na sales. So, yan na yon 600,000 less yung allowable deduction natin na 250,000. So, in all, parang 650,000 lang. 650,000 times 8% is 52,000. So, nakapag-payment ka na ng mga previous quarter ng 25,000. So, ayan.
Kapag payment ka na ng 25,000, pwede mo siyang i-less dito sa 52,000 mo. So, 52,000 minus 25,000 minus yung 2,307 mo for the quarter minus ulit yung 3,000. So, for the quarter, ang babayaran mo lang is 22,500. So, ayan na siya. So, for annual income tax return naman natin is 1,2, yung pinaka-sales mo sa buong taon, minus yung allowable deduction na 250, kasi 250 lang talaga ang allowed na deduction for uh, sa mga purely in business income. So, 950, 1,2 minus 250, 950 times 8% is 76,000. So, nagpayment ka na ng mga previous quarter na amounting to 47,500. So, 4,000, 21,000, 22,500. Yan siya. Ginanala lang siya para hindi mahirap. So, pero yun. Yung 4,000 plus 21,000 plus 22,000. So, meron ulit na 2,307 this quarter, tapos 2,307 namang previous quarter. So, this annual period, this annual income tax ay magbabayad ka lang. So, walang tax base kasi nga, so wala yan dapat. Kasi nga 8% ka. So, ayan. So, 22,000 lang yung for the annual. So, in summary, wala kang percentage tax, pero may income tax ka na 70,000. 70,000 yung total na binayaran mo for income tax return. 4,000 nung second quarter, ay nung first quarter, 21,000 nung second quarter, 22,000 nung third quarter, then sa annual, 22,500. So, 70,000 yung total na binayaran mo. Yung out of the pocket na binayaran mo. So, ayun yung mga results niya. So, dito na siya yung nakalagay yung mga results natin. So, ipapakita ko naman yung every naman natin. Para hindi na kayo mahirapan. So, may mga sample computation. Sabihin na natin 600,000 ka. Ito na, pa-screenshot na lang kung gusto nyong makita yung mga options. Yung mga options natin. Kung saan kayo makakatipid. Pero ito ay parang lang, parang estimated. So, ayan, kapag 600,000 ka, sabihin natin every is 60% na lang yung cost of goods mo. Tapos, ang ads mo, kung na nag-ads ka, commission, sabihin na natin hindi ka na nagtatights para mas tapos sabihin na natin fixed na to, tapos hindi ka na rin nagsa-salary, hindi ka nagde-depreciation ng fuel mo, sabihin na natin 2% lang, ay 1% ng sales para madali lang. Yan. So, interest, wala kang interest. Yan. Fix na natin yan. Tapos yan. Taxes and licenses, 18 yan. Sabihin na natin ganyan, yung mga ika-claim mo. Para isahan na lang. So, 600,000. Sa 600,000, kung option 1 ka, ayan siya. Option 1, 18,000 lang. Option 2, 31,500. Option 3, 25,000. Kapag BMBE, remember kapag BMBE, 3% ng gross sales, pero need pa din to ng resibo ng suppliers and need na magtala sa books kasi kailangan ng financial statement to prove na 3M below ang assets mo. So, ayun. Ito yung 600,000. Lagay nga natin dito. Para mas madali yung ma-picture out. Yan. So, yan. 600,000. Paano kapag 700,000? Pag 800,000, ano nyo na lang. sorry. So, yan. Screenshot nyo na lang. 700,000. 800,000. 1, 2, 3, 4, 5. Screenshot nyo na lang, 900,000. 1, 2, 3, 4, 5.
Yan, 100,000, ay 1,000,000, 1,1,000,000, ay, 1,1,000,000, 1,2,000,000, 1.3 million, 1.4 million, 1.5 million, 1.6 million, 1.7 million. Na magkakaroon ng tax si ano. Tapos 1.8 million, 1.9 million, 2 million, 2.1 million, 2.2 million, 2.3 million, 2.4 million, 2.5 million, 2.6 million, 2.7 million, 2.8 million, then 2.9 million. Yan siya. So, nasa sa inyo na lang. So, parang palaki ng palaki, syempre magkakaroon ka na ng income tax dito. Pero yun nga, dahil itemized deduction ka, may option ka pa rin na dagdagan ng dagdagan tong mga option, yung mga expenses na ito. Basta supported ng mga resibo. So, lagi ang BMBE parang pinaka, ano siya, pinaka mura. Pero nga, yun nga, kasi dito sa BMBE, baka kailangan magkaroon ng bookkeeper, magkaroon ng annual income tax return, ng audited. So, kailangan mong magdagdag ng ah, additional fee sa bookkeeper, additional fee sa audited financial statements, sa mga accredited BIR ah, na mag-audit, ganyan. So, medyo magmamahal siya. So, ayan lang. So, i-weigh nyo na lang. So, in conclusion, mas makakatipid kung itemized or BMBE, lalo na kapag itemized deduction, tapos may legit na resibo at kaya mong i-maximize yung mga pwedeng mong maging other operating expenses. Or kung pwede mong, ito yung cost of goods mo, hindi lang 60% ng product mo. So, mas makakatipid talaga siya. Or BMB ka. So, yun nga, medyo matrabaho ang itemized deduction or BMBE, pero makakatipid ka sa tax. Matrabaho lang. Kung one-man team ka, matrabaho. Pero kung mag-hire ka ng bookkeeper, yun nga, ano mo din, i-weigh mo din kung magkano yung bookkeeper, tapos magkano yung matitipid mo sa tax. Parang ganun siya. Pero hindi nga siya convenient. Yung OSD and 8%, convenient siya. USD and 8%. Yun nga, convenient pero costly na pagbabayad sa tax. In the end, choice mo pa talaga. Ang mahalaga, nagpapasa ka every quarter, annual, yung sa COR natin para iwas tayo sa penalties. Yun lang. Ewan ko kung sana medyo naliwanagan ko yun sa today's discussion. Medyo technical, pero sana nga nagkaroon kayo ng idea. So, ayun. Thank you. Sana po nakatulong ako